So mga ka-Phantom, ngayon pag-usapan natin kung kailan ba dapat tayo mag-change oil dito sa ating motor. Kasi syempre, ito kasing pinaka-importante kapag So ayan, what's up sa inyo mga ka-Phantom, at katatapos nag-jogging ng aking partner. Nandito kami ngayon sa may riverside at meron tayong nakitang area kung saan mas makakapag-vlog tayo ng mabuti. Kasi doon sa pinagbibidyohan natin sa may likod ng complex, masyadong magulo. Madaming mga nagja-jogging na rin doon at may mga sasakyan na nagpapasbay. So minsan kasi nadidistract tayo kapag may mga ganun tayong nakikita. Kaya naghanap tayo ng lugar, at ito yung lugar na medyo tahimik at wala masyadong dumadaan na sasakyan. So mga ka-Phantom, ngayon pag-usapan natin kung kailan ba dapat tayo mag-change oil dito sa ating motor. Kasi syempre, ito kasing pinaka-importante kapag gagamitin mo yung iyong motor. Ito yung magandang lugar kasi wala masyadong sasakyan na nagpapasbay. At the same time, ito maaliwalas yung paligid tsaka tahimik. Makikita naman natin dito na maganda yung paligid. Makikita natin dyan, bukid na yan. Ayan. So mga ka-Phantom, yun nga yung pag-usapan natin ngayon kung kailan ba dapat tayo mag-change oil dito sa ating motor. Ngayon, kapag galing sa kasa yung ating motor, dapat i-maintain natin yung 500 odo to 800 odo pagka galing ng kasa. Kapag naman natapos natin yung 500 to 800 odo, next natin dyan is 1000 odo. Kapag mag-uumpisa kayo mag-change oil mga ka-Phantom, nasa sa inyo kung ano yung gagamitin yung oil. Pwede rin naman kayo mag-base sa manual kung ano yung gusto yung gamitin oil, kasi dun kasi sa manual ang nakalagay na viscosity dito is naka 10W40. O nasa sa inyo kung gagamit kayo ng mineral oil, semi-synthetic or fully synthetic. Nung nilabas natin sa kasa itong ating motor, first change oil, hindi natin alam kung anong oil yung nilagay nila. Basta recommended by kasa yung stock oil na nakandito sa ating engine. Ang pangalawang oil naman na ginamit natin dito is gumamit na tayo ng Shell Ultra Advance. Yun yung kulay gray naman na oil. Yun yung ginamit natin. Pangatlong change oil natin, gumamit tayo ng Pertua. Madami din tayong tines na oil dito. Paiba-ibang oil yung ginamit natin, hanggang nahanap natin talaga yung pinaka magandang oil dito sa ating motor. Balik tayo sa pinag-usapan natin. Yung first change oil natin noon, pinabot ko siya ng 500 odo nating stock na oil dito. So nagpalit tayo ng Shell Advance Ultra. So yung Shell Advance Ultra is nag-change oil tayo ng 1100 km. Yun yung odo na natakbo niya. Second change oil natin, nung gumamit tayo ng Pertua, every 1K ako nag-change oil noon doon. Naging maganda rin naman yung performance ng Pertua. Yun nga lang kasi dati is nagkaroon ng aberya sa pinagbibilihan natin, kasi madalang na lang daw yung oil na ganun kasi sobrang mabili siya sa market. Wala tayong masyadong nabibiling ganun. Nag-ikot-ikot rin tayo dito sa Tuigero. Mangilan-ilan lang kasi yung nagbebenta ng ganun. Lagi silang out of stock. So kaya nag-decide tayo na gumamit tayo ng Zik oil. Sa Zik oil naman mga ka-Phantom, halos isang taon kong nagamit ang Zik oil. Napakaganda niya sa makina, smooth din siya. Every time na nag-change oil tayo sa kanya is every 1K lang. Hanggang 1K lang talaga yung inaabot natin sa kanya. Hindi ko na pinapatagal ng hanggang 1.5 kahit fully synthetic siya. Na-maintain natin yun. May nakita tayong oil na Shell Advance Long Ride. Dalawang beses tayo nakapag-change oil ng Shell Advance Long Ride. Sa kasamaang palad, hindi natin nagustuhan yung kanyang performance. Kasi, well, actually, sinagad natin siya hanggang 1,700 odo. Yung unang natin, paggamit natin dun sa Shell Advance Long Ride. Pangalawang change oil natin na Shell Advance Long Ride din, is pinabot ko siya hanggang 2,500. So every time naman na nag-long distance tayo, chine-check ko naman yung kanyang engine oil, at the same time tinitignan ko rin yung itsura ng oil kung pwede pa siyang gamitin. Okay pa naman, tsaka alam niyo yung yung advantage ng oil na yun, matagal siyang umitim. Hindi ko lang alam kung yung nabili ba natin nung last is original siya, kasi nung time na change oil na sana tayo, biglang meron na tayong narinig na problema sa ating
engine. Hindi ko alam kung factory defect nga ba talaga yun or nasa mismong oil yung dahilan kung bakit nagkaganon. Kasi first time kong na-encounter na yung oil na yun is nagkaroon na ng tunog, yung letak-letak sound na pinayos natin, which is yung cam bearing. Pangalawang nasira sa ating bearing is yung kanyang water pump bearing. So, dalawa na yung bearing na napapalitan natin dyan. Kaya nag-decide ako na maghanap ako ng bagong oil na talagang subok na, at yun na talaga yung gagamitin natin ang huling paggamit natin dito sa ating motor. So yun mga ka-Phantom, ang nakita nating oil na maganda, yung Petron na fully synthetic na 10W40. Yun na yung nilalagay natin dito. As of now, wala pa naman tayong nararamdaman na problema. At the same time, maganda yung binibigay niya sa ating performance. So, recommended ko to na gamitin nyo kasi syempre kilala na yung Petron. Or pwede rin kayong gumamit ng Zik oil. Pero yun nga, yung every change oil natin dito is ano siya, ginagawa natin dito every 1,000 to 1,100. Hindi ko na siya pinapabot ng 1,500 kasi yung ating biyahe kasi dito is lagi siyang long distance. Yun kasing lagi niyang tinatakbo. Bibira naman kasi natin siyang gamitin na dito lang sa amin. So kapag ginagamit ko lang siya every morning lang, parang ganito lang, nagsishare sa inyo, nagvo-vlog. Pero madalas siya kapag umuwi kami sa Gataran or kaya sa Isabela, yun talaga nasa 100 up kilometer yung tinatakbo niya. So balikan yon. So sabihin mo na nasa 200 kilometer yung isang paggamit natin sa kanya. At saka dapat kapag mag-change oil kayo mga ka-Phantom, 'di ba, every 1,000, sabay nyo na rin magpalit ng oil filter. Bali yung oil filter dito nyo makikita sa right side, tabi ng dipstick. So nandito, dito yung dipstick, tapos dito nyo makikita yung oil filter. Tsaka sa akin kasi every change oil talaga ako nagpapalit ng oil filter kasi madami tayong binili sa Shopee. Pwede rin kayong bumili doon sa Shopee. Search nyo lang yung Yamaha oil filter. Yung nabili ko doon is I think parang original din siya kasi goods naman din. Wala namang problema. Ang presyo niya is nasa 20 pesos yung bili natin doon, at bumili na ako ng 10 na yung binili ko para kapag magcha-change oil tayo sinasabay na natin. Ganun lang yung gawin nyo. Sa mga nagsasabing pinapabot nila hanggang 2,000 to 3,000 sila nagcha-change oil, pwede lang nilang gawin yan kapag short distance lang yung tinatakbo ng motor nila. For example, bahay, tapos bahay to palengke, doon lang yung pinupunta ng motor nila, siguro pwede nilang isagad hanggang 2,000 to 2,500. Para sa akin kasi mas preferred ko pa rin na kahit man fully synthetic or kahit kahit mamahaling oil man yan, kailangan nyo pa rin siyang i-change oil ng 1,000 to 1,500. Kung mineral oil yan, hindi pa kasi ako nakapaggamit ng mineral oil, pero mas recommended nila na mag-change oil daw every 800 to 1,000 kapag ka mineral oil. Pero kapag ka fully synthetic naman, depende sa tinatakbo ng motor mo. Like for example, nasa 1,000 to 1,500. Pagka short distance, pwede kayo mag-change oil ng 2,000 to 2,500 kapag ka fully synthetic. Kapag mineral oil yung ginamit nyo, short distance, siguro pwede sa 1,000 to 1,500 kayo mag-change oil. Yun yung paraan natin sa pag-change oil dito sa ating motor. Lahat naman ng ang binanggit natin doon, based lang sa naging experience natin at yung mga na-encounter natin. Pero lahat ng oil dito, halos pare-parehas lang naman yung naging performance sila pagdating sa top speed. Wala naman akong naging problema sa takbo niya, sa arangkada, sa tulin ng motor. Ganun pa rin naman, hindi nagbago. Yun lang talaga kapag narating nyo na talaga yung 1,000 to 1,500, meron yung time talaga na parang nabibitin na kayo sa takbo niya, tapos meron yung minsan medyo ma-vibrate siya. Siguro yun na yung sign na kailangan nyo ng mag-change oil. Pero sa akin kasi kapag 1,000 na, pakiramdam ko is talagang kailangan ng i-change oil, palit na tayo ng oil. Pwede rin naman kayong mag-base dun sa mismong manual ng motor nyo, kung ano yung nakalagay talaga doon na interval para sa inyong motor. Huwag kakalimutan na ang pag-change oil natin dito, kapag mineral oil man yung ginagamit nyo ngayon,
pwede nyong paabutin hanggang 1,000 kapag ka long distance. Pero kapag ka short distance, pwede nyo paabutin hanggang 1,500 odo. Kapag ka fully synthetic naman or semi-synthetic, pwede kayong mag-change oil 1,500 to 2,000 kapag ka short distance. Pero kapag ka long distance, pwede kayong mag-change oil ng 1,000 to 1,500. So depende na lang sa inyo kung ano yung mas preferred nyo. So yung mga ka-Phantom, sana meron kayong natutunan sa ating video for today. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos.